Posible pa kaya sa panahong ito ang mga kwentong Cinderella? Ito yung mga istorya na makakahanap ng wagas na pag-ibig ang isang imposibleng prinsipe sa isang ordinaryong nilalang. Sa mga panahon gaya ngayon na sinikal na ang mayaman at naghahari-harian ay pipiliin lamang ang mula sa kanilang mga uri at ang mahirap ay mananatili pa ring mahirap. Maring sabihin na isang uri ng kalupitan ang panaginip ng mga pinapangako ng mga fairy tale. At alam natin na ang sino mang naglalakad ng tulog ay tiyak na mauuntog. Pero ano na lang ang sangkatauhan kung wala tayong mga gantong kwento? Kung walang magpapaalala at magpaparamdam sa atin na hindi tayo nilagay lamang sa mundo para kumain, kumayod at mamatay lang. Minsan, pag binabagyo tayo ng labis-labis na katotohanan, minsan, kailangan nating sumilong sa payong ng mga pangarap. Sa kaso ng ating kwento, sa araw na ito, hindi pinangarap ng dalagang si Luella ang mangyayari sa kanya. At ito ay kadalasay nagaganap lamang sa mga panaginip. Si Luella ay isang Pinay na ngayon ay nakabase sa Spain. Marami tayong kababayan na pangarap lamang ay makatapak o di kaya ay makapagtrabaho sa ibang bayan. Pero mga kapatid, kay Luella, higit pa dyan ang kanyang magiging kapalaran. Pero bago mangyari yan, kailangan mo nang danasin ni Luella ang kamalasan. Pero swerte ka, ikaw na nakikinig, swerte ka dahil magsisimula na po ang kwento natin ngayon. A story that will bring you joy. Ito na po mga kapatid, magsisimula na po sana Lord ang kwento natin na pinamagatang Ang Dream Boy Kong Tisoy. Andoy! Bakit ba ang kulit mo, ha? Sinabi ko nang hiwalay na tayo, di ba? Hindi na kita mahal. Hindi mo maintindihan yun, Luella? Kaya pwede ba? Umalis ka na! Nagagalit na yung mga amo ko sa'yo eh! Hindi ako aalis dito hanggat hindi ako naliliwanagan sa biglaang pakikipaghiwalay mo sa akin! Maiiba na akong mahal, Luella! Andoy! Sino? Si Jonah bago ko mahal. Sorry, Luella, pero sa kanya ko nakita ang mga hinahanap ko sa isang babae eh. Ay, hindi ko sinasadyang mahalin siya. Andoy! Tama na, Luella. Buo na ang desisyon ko. Siya ang pakakasalan ko at hindi na ikaw. Kaya utang na loob. Tigilan mo na ako. Andoy! Sige na, umalis ka na. Andoy! Sige na. Umalis ka na. Andoy! Hindi na ako kailanman babalik sa'yo. Where are we now? Sir, they call this Nagdaan Bridge. I was surprised that the roads are wide and no traffic. It's already 2 in the morning. People are in their houses sleeping. So don't be surprised if there's no traffic. By the way, Montego, your father, Dalhen Dakari, called me yesterday. He's asking if you will be attending his oath of office at the Guernica tree. I'm still on vacation. I love the Philippines and I'm planning to stay longer. But your father said you should be there. Also in attendance is His Majesty, the King. I already met Felipe and Leticia in one of the events. Great couple.
Montego, it is an important event. Your father is swearing in for his second term as the Lendakari. So what should I do? We have our private plane if you decide to return to Yuskadi early. No. I will stay here for a few more days. I'm enjoying the Philippines. Besides, I'm just the son of Lendakari. I serve no function in that event. Inigo, Ramon, look. Oh my God. She's trying to jump out of the bridge. Ramon, stop the car now. Yes, sir. Montego, where are you going? I'll try to stop her. Andoy! Andoy! Mahal na mahal kita! Walang saysay ang buhay ko kung mawawala ka lang sa akin! Kaya mas mabuti pang mamatay na lang ako kaysa habang buhay na masaktan sa tuwing nakikita kitang masaya sa piling ng iba! Diyos ko! Patawarin niyo ako! Lintik, mga foreigner. Mukhang makikialam pa sila. Hey! You! Don't go near me! Stop! If you are planning to jump out of the bridge, please don't. Who are you? Why are you trying to stop me? You listen. Suicide is not the answer to your problems. Please, ma'am. Don't ever try to kill yourself, please. No. It's okay. It's okay. Please don't cry. Montego! What's happening? Are we still going to call the police? No! Don't call the police or else I'll jump! No, calm down. We are not going to call the police. Calm down. We'll talk. No! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! I can't understand you. What country are you from? Maybe I can help you bring back to your embassy. Huh? No! I don't need your help! Now please get out! Leave me alone! No! Ma'am, please step down from the bar so we'll talk. Here, take my hand. Take my hand. Please. Please, ma'am. Okay. Okay. There you go. I'm sorry. I'm very sorry. It's Are you feeling okay now? Pardon me if my English is not that good. We are not English speakers, actually. Same as you. I'm not fluent in English either. What's your name? Where do you live? Luwala. I live in Tondo. Gagalangin Tondo, Manila. So why are you trying to jump off the bridge? Family problems? Love problems? Love problems. But I won't tell you. It's too personal. I understand. By the way, I'm Gorka Montego or Kuyu Arieta.
Just call me Montego for short. I'm from Euskadi, Spain. No, I'm familiar with some places in Spain, but never heard of Euskadi. Euskadi, País Vasco. Basque country. I see. You're from Basque Country. So, what are you doing here in the Philippines? I'm here on vacation. So, how's your vacation? Do you like it here? Yeah, I love Philippines. The food, the place. Me and my friends are enjoying. I'm happy to hear that. I really hope you will not try to jump off the bridge again. Wait. I'll give you something. What is it? Here. Take this. Huh? You're giving me a necklace? But why? That necklace has the image of Saint Ignatius de Loyola. It will give you protection from negative or worldly forces. It will also give you peace of mind. Ganun pala yun. Okay. Thank you for your kindness. I'm glad that we met, Mr. Montego. Forward. Ang nakilala ni Luella ay isang turista na galing sa isang rehiyon sa Spain na may mahaba at masalimuot na kasaysayan. Ito ang tinatawag na Basque Country. Ang rehiyon na nababakuran ng mga kabundukan sa katimugang bahagi at karagatan naman sa taas. Matatagpuan ang Basque Region sa gitnang hilagang bahagi ng Spain at sa kabilang panig ay katabi naman ng France. Igigiit ng mga nasyonalista mula dito na ang Basque Country ay hindi matatawag na Espanyol dahil ang mga Basque o Basque ay may sariling mga kultura na ilang daang taon na kanilang napanatili sa gitna ng mga pananakop, tangkang pananakop at mga digmaan. Mga kapatid, ano ang maging papel ng Basque gentleman na ito na si Don Montego sa magiging kapalaran ni Luella? Si Luella na nagtangkang tapusin ang buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa tulay. Luella, anak, mag-iingat ka dun sa bansang pupuntahan mo, ha? Tandaan mo, huwag mong kakalimutang tumawag sa akin para naman alam ko kung anong nangyayari sa'yo dun. Opo, Inay. Mamimiss kita, anak. Payakap nga sa anak ko. Inay, kung nagkaroon lang po sana ako ng magandang trabaho dito sa Pilipinas, hindi na po ako mangingibang bansa. Kaso hindi po Maasa din po sa akin ang 5 kong kapatid, kaya kailangan ko pong gawin to. Ay, siya nga pala, anak. Balita ko nasa Spain din si Andoy ngayon. Doon na siya nagtatrabaho. Baka magkita kayong dalawa. Naku, Nay! Wala na po akong paki sa kanya kahit na magkita pa kami dun sa Spain. Basta, Inay, hintayin niyo po ang tawag ko, ha? Ay, oo naman, anak. Mag-iingat ka, ha? Huwag kang mag-aalala. Ipagdarasal kita palagi sa Diyos na gabayang kanya sana. This is Ahuria Enea, ang palasyo at opisyal na tahanan ng lehendakari ng País Vasco. Ano po? Lehendakari? Lehendakari ang tawag sa presidente ng Basque Country. Anyway, etong Ahuria Enea,
Hindi siya kasing laki ng White House sa Amerika o Malacanang sa Pilipinas. Pero maraming kayamanan ang naririto sa Ajuria Enea. Kadalasan, mamahaling paintings. Ilan po ba tayong Pinoy dito? 10 Pinoy ang helpers dito sa palasyo. Kasama na ako. Pero ako ang inassign na mayordoma ng mismong kasalukuyang lehendakari ng País Vasco, si Don Inigo Urcullo Renteria. Siya nga pala, nakakapagsalita ng Ingles si Don Inigo. Ganon din ang mga anak niya. Lalo na yung pinakapaborito niyang anak, si Don Montego. Kaya kung kakausapin nila tayo sa wikang Ingles. Buti naman po. Hindi pa naman po ako masyadong marunong magkastila. At saka, Luella, mahigpit ang patakaran dito sa palasyo. Hindi pwede yung patamad-tamad. Kapag oras ng trabaho trabaho lang. Alam ng mga Kastila dito na mga Pinoy tayo. Kaya huwag kayong gumawa ng anumang bagay na ikasisira ng lahi natin. Maliwanag? Opo, Ma'am Karina. At saka aaminin ko sa'yo, medyo matapobre ang lehendakari. Kaya advice ko sa'yo, habaan mo ang pasensya mo sa kanya. Opo, ma'am. Kung gano'n, pumunta ka na sa quarters mo para maayos mo na ang lahat ng gamit mo at makapagsimula ka na ng trabaho. Luella, ano pa ba yung hinihintay mo dyan? Halika na, magtrabaho na tayo. Baka pagalitan pa tayo ni Ma'am Karina. Kinakabahan kasi ako, Kyla eh. Oye, muchachas! Oye! Uy, Luella, tawag na tayo ni Ma'am Karina. Tara na, lapitan na natin siya. Yes, ma'am? Ano ba yung ginagawa niyo, ha? Magtrabaho kayo. Marami bisita si Don Inigo. Darating din sa pagtitipon ng hari ng Espanya at ang prinsesa ng Asturias. Opo, ma'am. Sige na, bumalik na kayo sa trabaho niyo. Rapida, rapida! Luella, tingnan mo yun, Yun ang anak ni Don Inigo, si Señorito Montego. Alam mo, Kyla? Alam mo ba? Na-meet ko na siya dati. Talaga? Paano mo siya na-meet? Nagkakilala kami nang minsang nagbakasyon siya sa Pilipinas. Eto nga binigay niya sa akin tong kwintas na suot ko. Etong St. Ignatius de Loyola Medallion. At kung hindi ka pa naniniwala, ito ang patunay na siyang nagbigay nito sa akin. Tingin nga ako. Tingin. Ay, oo nga. Nakaukit nga ang pangalan niya sa likod ng pindan. Oy, dali na, Luella. Ikaw na mag-serve ng wine kay Don Montego. Total, magkakilala na kayo. Kyla, ikaw na lang nakakahiya eh. Ano ka ba? Ikaw na. Para makita mo siya ng malapitan. Sige na nga. Oo, sige na. Ako na magsaserve ng wine. Grabe. Ang gwapo na Señorito Montego. Nako, Luella. Tigilan mo nga ang pagpapantasya. Hindi na uso ang Cinderella ngayon, no? Nakilala pa niya kaya ako? Eto na. Lalapitan ko na siya. Señorita Montego. Yes? Here's your wine. Ay! Oh my God! Sorry, sir! Sorry, sir! Don't worry. It's okay. Sir, sorry. Diyos mio! Look what have you done! Muchacha idiota! Karina! Camilla! Yes, sir. From what part of the world did you get this idiota? Karina! Fire her! Now! Papa, por favor. Don't fire this woman for committing a simple mistake. It was just an accident. And every people commits mistake. Por favor, Papa. Have mercy on her. Okay, fine. I'll give her a second chance. But if this happens again, I'll fire her immediately.
Grabe ka, Luella. Kung sa akin nangyari yun, naku, pupunta na ako sa konsulada natin at uuwi na lang ako sa Pilipinas. Ano ba nakakaya yung ginawa mo? Hindi ko naman sinasadya eh. Yan naman kasi ang hirap sa'yo eh. Nagpapakit ka kasi masyado kay Sir Montego. Eh as if naman napapatulan ka nun. Alam ko naman na hindi ako papatulan nun. Hello? Katulong lang ako, no? Sa anak ng Lehendakari. Lehendakari. Pero Kyla, aaminin ko, crush ko siya. Ay, Diyos ko, nako Hindi lang ikaw ang may crush kay Sir, no? Huy, pati ako may crush din ako sa kanya. Ay, wow. Uy, bruha! Si Sir Montego, palapit sa atin. Umayos ka. Buenos dias, señoritas. Uy, senyoritas daw tayo. Manahimik ka dyan. Good morning po, sir. So you're the one last night, am I right? Yes, sir. Sorry. Sorry, sir, for what happened last night. Don't worry, it's okay. I understand that you're only new in the household. Anyway, I am Montego. And you are? Luella, sir. Luella. Wait. Are you the one who I met in the Philippines years ago? In that bridge? Am I right? Yes, sir. Oh! Nice to meet you again, Luella. And I'm sorry if I wasn't able to recognize you. No, it's okay, sir. Anyway, I'm still wearing the St. Ignatius Loyola necklace you gave to me years back. I see. Anyway, I am very happy that I met you again, Luella. Yes, me too, sir. Hello? Inay! Ako po to! Oh, kumusta ka na dyan sa Spain, anak? Okay naman po ako. Wala naman po akong problema sa trabaho ko. Ay, mabuti naman kung ganon. Ay, siya nga pala, anak. Ay, buti naman, tumawag ka. Tumawag kasi si Andoy sa akin kahapon. Nangangamusta. Ha? Talaga po? Ano naman ang kailangan niya sa akin? Eh, nalaman niya kasi na diyan ka rin sa Spain. Diyan ka nagtatrabaho. Gusto raw niya makipagkita sa'yo. Ganun po ba? Oo. Nako, asa pa siya na makikipagkita ako sa kanya. Ay, tama yan, anak. Huwag ka na magpakita sa lalaking yun, ha? Puro sakit lang ng puso ang binibigay niya sa'yo. At saka, munti ka nang mamatay ng dahil sa kanya, di ba? Ay, buti na lang, niligtas ka nung foreigner na yon. Speaking of foreigner, Nay, alam niyo po ba? Na-meet ko po ulit siya! Talaga? Oo, anak siya ng amo ko. Kaya nga po, eto, kinikilig ako. Uy, ikaw talaga, anak. Uy, pero huwag ka nang masyadong magpakita ng pagkagusto sa kanya. Ay, alam mo na, pakasamantalahin na yun. At saka maulit yung nangyari sa inyo noon. Wag po kayo mag-alala, Nay. Mabait na tao po si Don Gorka Montego Urcullo Arrieta. Matindi. Isipin mo noon, sinikap lang ni Luella na ibangon ang sarili mula sa hinagpis matapos ang mapait nilang hiwalayan ng boyfriend na si Andoy. At lumipas ang ilang buwan, unti-unti rin natanggap ni Luella ang lahat at siya nagkaroon ng panibagong sigla sa buhay. Ngayon, at ang kanyang matagumpay na agenda ang mag-apply ng trabaho sa Espanya. At ngayon isa siya sa mga maswerteng natanggap bilang all-around na tumutulong sa isang malaking bahay pero lingid sa kanyang kaalaman ay hindi pala ito ordinaryong bahay at kung anuman ang napag-alaman niya sa kung ano ang meron ang bansang Espanya, yan ang ikagugulat ni Luella. Pati rin ang kapalarang naghihintay sa kanya.